Nagsisimula ang ating pelikula ngayon sa isang binatang nagngangalang Ahmed na nagtipon ng grupo ng mga kabataan upang magsagawa ng isang mapanganib na teroristang gawain. Sinabi niya sa kanila, isa itong sandata na kayang pumatay ng kahit sinong sundalong nakauniporme. Kapag nakapatay kayo ng isa, ikaw at siya ay tatanggap ng tig 5,000 rupees. Isipin ninyo kung gaano kapag mamalaki kayo ng inyong ina. At huwag kayong mag-alala, walang makakahuli sa inyo. Talagang nilaraw niya ang kanilang isipan at napaniwala sila sa kanyang mga salita. Pagkatapos ay lumipat tayo sa rehiyon ng Kashmir, kung saan makikita natin ang dalawang Muslim na sundalo na nagbabantay sa lugar dahil ito ay nasa gitna ng palengke at naghihintay sila ng Eid upang makapag-leave. Ang isa sa kanila ay nagpa siyang pumunta sa banyo, ngunit habang papunta siya roon ay nakarinig siya ng putok ng baril. Mabilis siyang bumalik at sa kasamaang palad ay natagpuan niyang patay na ang kanyang kaibigan. Isang grupo ang yumako ng responsibilidad sa pagpatay sa mga sundalo. Patuloy silang maglalagay ng mga patibong hanggang sa tuluyan nilang maubos ang mga ito. Dahil dito, kailangan agad ng area commander ng karagdagang puwersa at inutusan niya ang kanyang assistant na hanapin ang kanyang pinakamahusay na opisyal at dalhin ito roon. Samantala, pumunta tayo kay Dobby, ang veteranong opisyal, at makikita natin siya kasama ang kanyang koponan. Pinaghihinalaan niyang may isang grupo sa paligid, kaya nagpa siyang magpaputok upang makita ang kanilang reaksyon. Bigla na lamang umulan ng putok ng baril mula sa lahat ng direksyon, at isang bata ang nadamay sa putukan. Ang gusto lang niya ay mailigtas ang bata, kaya inutusan niya ang isa sa kanyang mga sundalo na protektahan ito at pumasok sa mapanganib na lugar. Sa kasamaang palad, ito ay binaril, at ang grupo ay naglabas ng mabibigat na armas at nagsimulang polanan ng bala ang kanyang mga sundalo. Sa puntong iyon, lumaban si Dobby ng buong lakas at nagawang paksain silang lahat maliban sa isa na nagtangkang tumakas sakay ng kotse, ngunit sinapit din niya ang parehong kapalaran ng kanyang mga kasamahan. Matagumpay na nalipol ng ating bida ang grupo, na iligtas ang bata, at bumalik sa kanyang unit na parang isang bayani. Makikita natin ang kanyang mga kasamahang opisyal na masayang sinalubong siya, labis ang tuwa sa kanyang pagbabalik. Natapos ang araw at nag-leave siya upang makita ang kanyang pamilya, ngunit napansin ng kanyang asawa ang sugat sa kanyang braso at tinanong siya kung ano yun. Nagsinungaling siya at sinabing, hindi, nagsasanay lang kami at doon ako tinamaan. Sumagot ang kanyang asawa, pagsasanay. Ibig sabihin wala ka sa pag-atake kahapon, yung insidente kung saan ilang sa ating mga tauhan ang namatay. Tugon niya, alam mo naman ang lahat, hindi ba? Samantala, makikita natin ang leader ng grupo na nagbibigay ng mga coded na utos sa kanyang mga tauhan. Narinig ng surveillance officer ang mga code na ito at agad na tinawagan si Dobby, na pinutol ang kanyang leave at dumating upang mag-imbestiga. Sa pagde-decode ng mga mensahe, naunawaan nila na isa itong malaking operasyon dahil target nila ang punong ministro at nais nilang patayin ang kanyang kahalili gamit ang isang bomba. Lahat sila ay naghanda dahil ang ministro ay nasa isang komperensya sa parlamento. Makikita natin ang grupo na naghahanda ng isang sasakyan na kahawig ng sa Pangulo, nilalagyan ito ng bomba at may mga armadong lalaki sa loob. Sinimulan na nila ang kanilang misyon, ngunit nauna nang dumating si Dobby kasama ang kanyang mga tauhan sa kumperensya at pinigilan ng sinumang pumasok pa. Pumasok siya sa conference hall upang iligtas ang Pangulo. Ang sasakyang nakita natin ay sumama sa grupo ng mga diplomatic vehicle at nakarating sila sa gusali ng parlamento, kung saan pinasabog nila ang malaking bahagi nito. Nakakagulat na hindi pala roon naruroon ang Pangulo. Pagkatapos nito, naglabas ang leader ng grupo ng isang audio recording na nagbabanta sa gobyerno at hinihiling ang pagpapalaya sa Kashmir. Natukoy ng search team na ang boses ay kay Ghazi, ang leader ng grupo, at natuntun din nila ang utak sa likod ng pag-atake, si Tariq Malik, isang miyembro ng grupo. Mayroon pang isa pang grupo na tinatawag na The Guns, at sinabi ng leader na kailangan nilang arestuhin siya sa lalong madaling panahon. Nakatanggap siya ng tawag mula sa Pangulo na nagkukumpirma na si Ghazi ang nasa likod ng pag-atake at maaari siyang mahuli sa loob lamang ng 2 araw. Ipinaalam ng kanyang assistant na si Tariq ay nagpaplanong tumakas palabas ng bansa, kaya isinama niya ito at nagtungo sila sa army commander upang arestuhin siya bago pa siya makatakas patawid ng hangganan. Dito nagsimulang magsalita si Dobby dahil may mali sa nangyayari. Matapos masiguro ang kaligtasan ng Pangulo at mailabas siya sa komperensyang pinangyarihan ng pag-atake, siya ay nasa parlamento. Sinasabi sa coded message na konektado si Tariq sa isa pang grupo na tinatawag na The Guns, ibig sabihin ay nagtutulungan ang dalawang grupo. Kailangan nilang hayaan si Tariq na makatakas at bantayan siya upang makarating sa kabilang grupo, ngunit sinabi ni Adila na wala ng oras para sa ganoong plano,
Magulo na ang buong bansa at kailangan na nilang arestuhin si Tarek sa lalong madaling panahon. Kahit na tama ang sinasabi niya, walang sumang-ayon sa kanya dahil wala na silang oras. Ang ating bida ay nagtungo sa isang misyon sa hangganan ng nakadiskeril kasama ang kanyang koponan. Nagawa nilang mahuli si Tarek bago pa siya makatawid ng hangganan at ibinalik siya kay Adila upang maproseso at makuha ang impormasyon. Namatay siya kahit alam niyang mapanganib ang pag-aresto sa kanya sa oras na iyon. Bumalik siya sa kanyang pamilya at natuklasan niyang ayaw pumasok sa paaralan ng kanyang anak dahil natatakot ito sa armadong sundalong kasama nila para sa proteksyon at takot na takot sa baril nito. Nangako ang ama na darating ang araw na sasabay sa kanila si Santa Claus, gaya ng gusto ng bata, kaya naniwala siya na masusolusyunan ang problema at pumasok sa paaralan. Doon, nang dumating ang bus at bumaba ang mga bata, umalis sandali ang sundalo upang kumuha ng tsaa, ngunit may lumapit sa likuran niya at pinatay siya sa harap ng mga bata, at nakita ito ng anak ni Dobby kaya't patuloy siyang umiiyak. Lumalabas na ang lalaking iyon ay kaibigan ng ating bida, kaya pumunta siya sa libing. Siya ay nabigla at tumingin sa kanyang commander, gustong itanong kung hanggang kailan may mamamatay sa kanila, kaya iniwan niya ito at naglakad palayo dahil wala itong maisagot. Sinabi naman ng kanyang asawa na kailangan nilang itigil ang nangyayari, kaya bumalik siya sa trabaho at nagbantay buong gabi upang makakuha ng anumang impormasyon. Dito niya natuklasan ang isang butas sa kaso na maaaring magturo sa kanya sa isang mahalagang detalye, kaya ginaisang niya ang kanyang mga kasamahan. Siya ang may pinakamagandang tulog at sinabi sa kanila na walang nakaisip na hindi mangyayari ang mga pag-atake ng grupong ito. Ang oras ng mga pag-atake ay mula alas 4 hanggang alas 6, Lunes hanggang Biyernes, maliban sa isang holiday kung kailan may naganap na pag-atake. Kung titingnan ng mga kolehiyo sa lugar, matatapos ang klase nila ng alas 4 at pagkatapos nito ay nagsisimula ang mga pag-atake sa mga kalapit na lugar. Mula rito, napag-alaman niya na ang mga pag-atake ay isinasagawa ng mga estudyante mula sa mga kolehiyong ito pagkatapos ng kanilang klase. Kaya't hinigpitan nila ang seguridad sa paligid ng mga kolehiyong ito at minonitor ang galaw ng mga estudyante at anumang kaina-hinalang aktibidad. Dahil walang nangyari, nagpa siya ang ating bida na maging pain at bumaba mismo sa palengke, umaasang may susubok umatake sa kanya upang mahuli niya ito at makakuha ng impormasyon. Kahit mapanganib ito, hindi nag-atubili si Dobby at bumaba sa palengke hanggang sa may isang binata ang makakita sa kanya. May dala itong baril at nagpa siyang barilin siya, ngunit mas mabilis si Dobby at agad niya itong sinunggaban at paulit-ulit na pinaputukan. Nalaman niya na ang pangalan nito ay Hussein at ito ang unang beses niyang gumawa ng ganoon, lahat para lamang sa 5,000 rupees na inalok sa kanya ng isang lalaking nakamaskara. Tinanong niya kung nasaan ang mga bala at sinabi nitong nasa bahay nila. Sumama siya rito at doon ay nakita niya ang kapatid at ina nito. Nalaman niyang simpleng pamilya lamang sila, at pumasok ang binata upang ibigay sa kanya ang mga bala na ibinigay ng lalaking nakamaskara na wala naman siyang alam. Ang lalaking nakamaskara ang pumipili ng lugar ng pagkikita at pumapatay sa kanila. Napagtanto nila na ginawa lamang niya ito dahil sinabi sa kanya, kapag nakapatay ka ng sundalo, makakakuha ka ng 5,000 rupees, at kapag pinatay ang pamilya mo, makakakuha ka ng 50,000 rupees. Dahil kailangan niya ng pera, ginawa niya ito. Pakiramdam ng ating bida ay hindi siya masamang tao, kaya pinalaya niya ito, bagay na ikinagulat ng kanyang kasamahan kung bakit hindi nila ito inaresto. Sinabi niya na ang pinakamahalaga ay ang umiwas sa gulo. Kalaunan, habang nasa bahay siya, may dumating na isang pakete na naglalaman ng isang larawan na nakita niya sa bahay ni Hussein. Nakasulat dito ang alas 11 ng gabi, kaya alam niyang nais siyang makipagkita ni Hussein sa lugar na nasa larawan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagtungo sa lugar sa oras na iyon. Dumating si Hussein at kinausap siya, sinabing dahil hindi siya inaresto, alam niyang tama siya. Ikinwento niya sa kanya na ang pangalang ng lalaking kanyang kinakausap ay si Ahmed. Mayroon din siyang napakahalagang impormasyon, dahil ang mga sugatan ay hindi dinadala sa ospital kundi sa isang doktor na ang pangalan ay Al-Hakim. Dahil hindi nila alam kung nasaan ito, gumawa sila ng isang plano, at kinabukasan ay nakipagkita si Hussein kay Ahmed na nagsabi sa kanya na subukan niyang magdala ng iba pang tao mula sa kanyang universidad upang sumama sa kanilang grupo. Sa gitna ng usapan, dumating si Dobby at ang kanyang mga tauhan at pinaputukan si Ahmed, na gumanti rin ng putok hanggang sa tumakas siya palabas ng bintana. Nakita ito ni Hussein habang hinahabol ng hukbo ang mga ito. Pagkatapos ay inilabas ni Dobby ang kanyang baril at tinamaan si Hussein sa binti, habang si Ahmed naman ay tinamaan sa kanyang armor at bumagsak,
kaya dinala siya ng kasama nito sa malapit at sinabing pupunta sila sa ospital, at sasabihin niyang wala ng kaluluwa para kina Hakim at Dobby at palalayain niya sila dahil dito. Ang kanyang plano ang nagdala sa kanila sa dalawang manggagamot na gumamot sa mga miyembro ng grupong ito. Nang pumunta si Hassan upang kumuha ng tubig, binuksan niya ang kanyang bag at naglagay ng isang listening device. Ang planong sinang-ayunan ni Maadubi ay gumana ng perpekto, at siya ay naging isa sa kanilang mga tauhan, lahat ng ito ay upang hindi siya patayin. Kinabukasan, lumapit siya at nagsabing, "Tito, muntik mo na akong patayin." Sumagot siya, "Nakakahiya ka. Sa binti kita tinamaan. Kung siya lang ang binaril mo, maghahinala sila sayo, kaya kinailangan kitang tamaan." Mula rito, nagsimula ang pinakamahirap na gawain. Pinakinggan nila ang manggagamot at minanmanan ang bawat galaw nito hanggang sa malaman nila kung paano mararating ang malaking boss, dahil siya ang magdadala sa kanila kay Gauzy. At sa katunayan, isang araw ay may dumating sa kanyang bahay at sinabi sa boss, "Gusto kitang makausap." Alam nilang lahat na ang boss na ito ay walang iba kundi si Gauzy, kaya kumilos sila. Ang sasakyang sinakyan ng doktor ay pumasok sa pinakamapanganib na lugar sa buong Kashmir, na kilala sa mga delikadong unibersidad nito. Dumating sila sa bahay at bumaba ang doktor upang ibigay ang iniksyon. Sinimulan ni Dobby na pakinggan ang kanilang usapan. Matapos ikumpara ang boses ng guro sa boses na nagbibigay ng mga utos sa mga suicide bomber, nakumpirma niyang ang guro ay si Gauzy, na tumatanggap ng iniksyon at lubos na nagtitiwala sa doktor. Pagkatapos, aksidenteng natamba ng isa sa kanyang mga tauhan ang bag ng doktor, dahilan upang mahulog sa labas ang listening device. Hindi man lang pinansin ni Gauzy ang panganib at mabilis na nakatakas bago pa makarating ang ating bida sa bahay. Ang natagpuan na lamang niya ay ang patay na doktor. Tinangka ni Gauzy na tumakas, habang hinahabol siya ng ating bida, ngunit ang matandang lalaki ay parang ninja, napakabilis, at nagawa pang itumba ang mga kahoy na tabla upang pigilan ang paghabol. Bigla siyang nawala at ang naiwan na lamang ay ang kanyang peluka. Hinanap siya ng ating bida sa gitna ng mga tao ngunit tuluyan na siyang naglaho. Kasabay nito, may dalawang lalaking dumaan sa tabi ng kanyang sasakyan at naghagis ng granada sa kanyang kaibigan, na himalang nakaligtas. Sa huling sandali, habang nasa Delhi, bumalik siya sa ministro at ipinaalam na si Gauzy ang leader ng dalawang grupo at may isa pang taong nagngangalang Chanda na inaasahang darating sa Delhi upang magsagawa ng operasyon. Ngunit hindi ito pinansin ng ministro at sinabi niyang walang ebidensya laban dito. Umalis ang ating bida na labis na nabigo, ngunit si Adila, na naniniwala sa kanya, ay nakiusap sa ministro na payagan siyang tulungan si Dubey, na agad nagsimula ng kanyang misyon at naghanap ng isang kaina-hinalang taong kamakailan lamang dumating sa mga hotel sa Delhi. Sa gitna ng paghahanap, nakatanggap sila ng napakabigat na balita, isang teroristang pag-atake sa isang templong Hindu sa Delhi kung saan mahigit 30 tao ang namatay, at ang buong bansa ay nabalot ng kaguluhan. Sa sandaling iyon, dumating ang ministro at sinisi sila dahil maliraw ang impormasyong ibinigay na ang pag-atake ay sa Delhi gayong ito pala ay nasa labas ng lungsod. Dahil dito, pinigilan siya ng kanyang commander na bumalik sa field work. Ipinagpatuloy pa rin ni Adila at ng kanyang assistant ang investigasyon at nalaman nilang 2 taong mula Kashmir ang dumating sa Delhi at sangkot sa pagpatay, habang may ikatlong kasama na nawawala. Pumunta sila sa hotel na tinuluyan ng mga ito at nakilala sila ng empleyado, na nagsabing nandoon nga ang mga ito at ang ikatlong kasama ay lumalabas lamang tuwing gabi. Inilarawan niya ang itsura nito at sinabi ring 5 araw silang nag-book sa hotel ngunit kinabukasan pa lamang ay umalis na. Doon naunawaan ni Adila ang lahat at agad niyang tinawagan si Dobby upang ipaalam na ang pag-atake ay talagang sa Delhi, ngunit nang malaman ito ni Dobby, napagtanto niyang binago nila ang lokasyon. Sa pagdurugtong-dugtong ng mga detalye, napag-alaman nilang ang ikatlong tao ay si Chanda na binanggit ni Batna. Pagkatapos nito, hinamon ng punong ministro ang lahat ng unibersidad at inihayag na personal siyang bibisita sa Kashmir sa susunod na buwan, na nagdulot ng matinding pangamba sa buong bansa. Lumapit si Dobby sa kanyang commander at humiling na maibalik sa tungkulin hanggang matapos ang pagbisita ng Pangulo, at pumayag ito. Siya at ang kanyang koponan ay nagbantay buong gabi upang makakalap ng anumang impormasyon. Sa sandaling iyon, tumawag si Hussein at nalaman nilang nakipagkita sa kanya si Ahmed, at may isang misyon siyang kailangang salihan. Sinabi niyang makikipagkita siya kinabukasan sa isang mahalagang tao sa bus station na nagngangalang Chanda, na magsasabi sa kanya ng lahat. Isa itong ginintuang pagkakataon para sa ating bida, kaya hinikayat niya itong magpunta at tinipon ang kanyang koponan upang manmanan ang lugar at tambangan si Chanda sa oras na dumating ito. Ngunit matagal silang naghintay at paulit-ulit lamang may dumarating na may dalang bag, iinom ng tsaa, at aalis.
Walang nangyari hanggang sa makarinig sila ng bagong code mula sa isang telepono. Ang kausap pala ay ang leader ng organisasyon na si Zane, na binibigkas ang code sa kanyang mga tauhan, at agad itong naintindihan ni Dobby na ang tinutukoy ay si Hussein. Tumawa si Chanda at sinabing, may mga impormante kami kahit saan. Agad na tumakbo si Dobby upang puntahan si Hussein, ngunit isang bomba ang sumabog at sa kasamaang palad ay namatay ito. Lubos itong ikinagulat ng ating bida dahil mahal niya si Hussein at malaki ang naitulong nito sa kanyang misyon, ngunit mas lalo siyang nabigla sa press conference ng leader kung saan sinabi sa publiko na si Hussein ay isang terorista na magpapasabog sana ngunit nadiskubre ng koponan ni Dobby at dahil sa takot ay pinasabog nito ang sarili. Hindi ito totoo at labis itong ikinagalit ng ating bida. Hinarap niya ang kanyang commander at sinisi ito, sinabing bayani si Hussein at siya ang tumulong sa kanyang misyon, ngunit sinagot siya ng commander, baliw ka ba? Kapag sinabi natin iyan, magkakagulo ang buong hukbo. Tumanggi siyang sundin ito at iginiit na si Hussein ay isang saksi na tumutulong sa hukbo at itinuring pa niyang kapatid. Dahil sa kanyang pagsuway, nagpa siya ang commander na ilipat siya ng assignment. Matapos ang pagbisita ng punong ministro, umuwi siya na wasak ang damdamin at nakita ang piraso ng labi ni Hussein na nakadikit sa kanyang damit. Tinanggal niya ito habang umiiyak, hindi matanggap na patay na si Hussein at ang taong pinagkatiwalaan niya ang dahilan ng kanyang kamatayan at ng pagkakakilanlan sa kanya bilang terorista. Nalugmok siya sa matinding depresyon hanggang sa dumating si Adila kasama ang kanyang kaibigan at sinabing, sumuko ka na sa kaso. Sagot niya, tapos na ako sa hukbong ito. Mas mahalaga pa ako sa Pangulo at pagkatapos ay ililipat din ako. Wala na akong pakialam sa Kashmir. Ipinaalala ni Adila na marami pang mamamatay, at sagot niya, gaya ni Hussein, na namatay at tinawag ninyong miyembro ng grupo. Tumanggi siyang makipagtulungan at tuluyang umalis dahil para sa kanya ay wala nang saysay. Ngunit kinausap siya ng kanyang kaibigan at pinaalala ang lahat ng kasamahang nagsakripisyo ng buhay sa hukbo, lahat tulad ni Hussein, at kung hindi siya babalik sa trabaho ay marami pang mamamatay sa kanyang koponan. Doon niya napagtanto ang lahat at nagpa siyang bumalik sa tungkulin. Pinalakas niya ang loob ng kanyang mga tauhan at naghanda silang tapusin ang kalaban at ang kanyang mga tauhan hanggang sa dumating ang araw ng pagbisita ng Pangulo sa Kashmir. Pagdating nito, sumakay siya sa kanyang sasakyan at umandar ang convoy, habang ang ating bida ay nasa isang sasakyang eksaktong katulad nito. May isang taong nakapansin na ang Pangulo ay nasa ika-4 na sasakyan at ipinaalam ito sa kanyang leader, ngunit mas nauna ang isip ni Dobby kaya ipinagpalit niya ang sasakyan sa Pangulo. Habang sila ay bumibiyahe, may isang sasakyan ang bumangga sa kanila at agad silang pinaulanan ng bala, ngunit nagawang pabagsakin ni Dobby ang karamihan sa kanila at tinapos silang lahat maliban sa isa. Sa kasamaang palad, tinamaan ng bala ang kanyang kaibigan, kaya dinakip ni Dobby ang natitirang buhay at nagpa siyang interogahin ito. Umiiyak ang lalaki at sinabing nagtatrabaho lamang siya sa paglilinis ng mga imburnal at kinuha ng mga ito ang kanyang ina at tinakot siya upang ilabas ang kanilang armas mula sa mga lagusan, at nang magawa niya ito ay isinakay siya sa sasakyan at napunta sa convoy ng Pangulo. Sinabi ni Dobby, heto, kunin mo ang sigarilyong ito at sindihan mo, pero may sasabihin ako sayo. Sinungaling ka. Kung nagtatrabaho ka sa imburnal, bakit malinis ang mga kamay at damit mo? Kalimutan mo na ang palusot na iyan at sumama ka sa akin dahil ikaw ang utak sa likod ng lahat ng operasyong naganap 2 taon na ang nakalipas, at ikaw rin ang pumunta sa Mahabat Hotel kasama ang 2 pa. Nagkamali siya at sinabing, pero hindi ako pumunta sa Delhi, kaya tumawa si Dobby at sinabing, hindi ko sinabi na nasa Delhi ang hotel. Ngayon, nalantad ka na bilang si Chanda. Sinimulan nila siyang bugbugin at tutukan ng baril upang sabihin kung nasaan si Ghazi, at nang tumanggi siya ay binaril siya sa binti. Sinabi niya na hindi pa niya ito nakilala ngunit minsan niyang nakita ang asawa nito, kaya pumunta sila sa bahay na sinabi niya at doon nakita ang larawan ng asawa nitong si Zamerda at ng kanyang anak. Nakilala niya agad ang bata bilang kaklase ng kanyang anak, kaya minanmanan niya ito at nakita niyang umalis kasama ang isang babaeng nakanikab, at napagtanto niyang ito ang asawa ni Ghazi. Sinundan nila ang mga ito hanggang sa pumasok sa isang bahay malapit sa palengke, na nagbigay sa kanila ng paunang ideya sa kinaroroonan ni Ghazi. Iniharap niya ang kanyang plano sa commander upang salakayin ang bahay, ngunit tumanggi ito at sinabing hindi sapat na ebidensya na nandoon si Ghazi dahil lamang nandoon ang kanyang asawa. Sinubukan niyang kumbansihin ito na wala nang ibang mapupuntahan si Ghazi kundi doon, ngunit patuloy itong tumanggi at hindi siya binigyan ng pahintulot. Kinagabihan, dumating ang mga mamamahayag sa kanyang bahay at inakusahan siyang walang kakayahan dahil 70 sundalo na ang namatay, patuloy siyang binabatikos sa hindi umano niya paggawa ng tungkulin.
Sa sandaling iyon, namagitan ang kanyang asawa at sinabing ang dapat sisihin ay ang mga taong tumutulong at nag-aarmas sa mga terorista, hindi ang unipormeng militar na nagsasakripisyo ng buhay ng mga sundalo, at sa isang araw sa Daglotani ay sasabihin nilang hindi siya karapat-dapat gayong inuuna pa niyang makabalik ng ligtas ang kanyang mga tauhan bago pa man niya siguraduhing nakauwi na ang kanyang anak mula sa paaralan. Dito, nagawa niyang patahimikin ang lahat ng mamamahayag na nagtatangkang siraan lamang ang reputasyon ng hukbo. Isinakay niya ang kanyang asawa sa sasakyan at sinabi na may natitirang trabaho pa siyang gagawin. Pumasok siya upang magbihis at mag-armas dahil balak niyang salakayin ang bahay ni Ghazi kahit walang pahintulot. Ngunit natagpuan niya ang kanyang mga kaibigan na naghihintay sa kanya na may dalang armas. Sinabi niya sa kanila na delikado ang misyon na ito dahil walang darating na reinforcements, kaya't iginiit ng kanyang mga kaibigan na sasama sa kanya. Ang tatlo nila ay nagsimula mula sa kampo sa isang lihim na misyon laban kay Ghazi. Samantala, pumunta si Adila sa bahay ni Dubi upang talakayin ang ilang gawain. Nagulat ang kanyang asawa dahil dapat ay nasa kampo siya. Naiintindihan niya ang lahat at dali-dali siyang tumakbo sa commander, sinasabing si Dubi ay nagsagawa ng suicide mission sa bahay ni Ghazi at kailangan nilang kumilos agad bago magulo ang buong Kashmir. Naabot na ng ating bida ang bahay, na maraming kwarto at maraming sibilyan, kaya't mahirap ang misyon. Ngunit mabilis nilang sinimulang lumikas ang mga sibilyan mula sa lugar bilang paghahanda sa pag-atake. Sa labas, napansin ng mga tao ang military tail ng kaibigan ni Dobby at nagsimulang maghagis ng bato mula sa lahat ng panig. Hindi ito nakatulong sa ating bida, kaya mabilis siyang umakyat upang hanapin ang natitirang palapag, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang natagpuan. Nawalan siya ng pag-asa, ngunit nakita niya ang isang salamin sa kanyang tabi. Pinagmasdan niya ito sandali dahil lumabas na sa likod ng salamin si Ghazi at ang kanyang mga tauhan, handa na. Kaya kinaway niya ang kanyang kaibigan at inilipat ito ng kaunti. Pagkatapos ay inihagis nila ang biglaang pag-atake at nagkaroon ng matinding palitan ng putok. Nasugatan sa binti ang kaibigan ni Dobby, kaya tinawag niya ang ikatlong kaibigan upang sumama sa kanila. Ngunit habang siya ay lumalabas, naghagis si Ghazi ng granada at sumabog ang bubong. Bumagsak ito sa ibabaw niya, at naiwan na lamang ang ating bida. Nagtataka siya kung ano ang gagawin, kaya ang sugatang kaibigan niya ay nagpasya ng mamatay at isama ang isa sa mga tauhan ni Ghazi. Pumasok siya at pinatay ang mga ito. Isang lalaki ang malapit ng mamatay dahil sa mga bala ni Ghazi nang dumating ang reinforcements. Iniisip niyang makatakas, kaya pumasok si Dobby at inatake siya at ang kanyang assistant, na nagawa namang dakpin siya. Malapit na niyang tapusin, ngunit nakalundag ang kanyang kaibigan at pinatay ito, kaya pinatay ni Ghazi ang kaibigan niya. Pagkatapos, tinamaan ni Dobby si Ghazi at tumalon sa bintana kasama siya, bumagsak sa lupa. Upang gantihan ang kanyang mga kaibigan, patuloy niyang sinakaw si Ghazi hanggang sa tuluyan itong namatay. Sa ganitong paraan, nagawa niyang patayin si Ghazi, na siyang sanhi ng lahat ng problema sa India, at natupad ang pangako niya sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pag-alis sa grupong ito. Natupad din niya ang pangako sa kanyang anak at inutusan ang sundalo na kasama niya sa anak na magbihis bilang Santa Claus dahil tuluyan nang natapos ang banta mula sa Kashmir. At dito nagtatapos ang ating pelikula para sa araw na ito.